Kakabukas lang ng Ehipto ng pinakamalaking punong himpilan ng militar sa mundo na may dalang mensahe. Pinasinayaan ni Pangulong LCC ang Octagon nitong Sabado, isang malawak na command complex na pinapagana ng AI sa labas ng Cairo na nagpapaliit sa Pentagon. 7 hanggang 8 beses itong mas malaki sa floor area at puno ng mga makabagong teknolohiya ng militar. Dinisenyo ito para pag-ugnayin ang buong aparatong pansiguridad ng Ehipto sa isang bubong. Pero ang sinabi ni Sisi sa seremonya ang talagang ikinagulat ng rehiyon. Suot ang unipormeng militar sa unang pagkakataon matapos mahigit isang dekada, idineklara niya na walang normalisasyong tinatanggap ng publiko hanggat walang makatarungang kapayapaang magtatapos sa okupasyon. Malinaw niyang tinutukoy ang Israel na nagpapakitang bagamat buo pa rin ang kasunduang pangkapayapaan ng Ehipto sa Estadong Hudyo noong 1979 hindi umuunlad ang pampublikong ugnayan. Kasama natin ngayon si Jos Sheffers, mamamahayag sa Cairo. Jos, ikinagagalak ka naming makasama sa I-24 News English. Anong mensahe ang nais iparating ng Ehipto gamit ang bagong Octagon? Nakakagulat kahit sa mga larawan pa lang masasabi ko. Talagang nakakabigla nga, lalo na ang laki nito. Ikinumpara mo ito sa Pentagon sa US, makatarungan naman dahil Pentagon yun. Tapos ang Egypto ay nagtayo ng Octagon na ilang beses ang laki kaysa sa Pentagon. Sa totoo, hindi naman malaki ang estratehikong papel ng Ehipto. Dito sa gitnang silangan na kailangan nilang manmanan ang ibang mga bansa, na kailangan nilang mangalat ng impormasyon at BP at BP at BP. Pero kung ikukumpara sa Pentagon sa US, dito sa Ehipto, at binubuksan ko ang listahan dito dahil hindi ko kabisado lahat ng detalye, hindi lang ito ang Ministeryo ng Depensa, meron din silang sentro ng pagtataya ng panahon. Doon din nila pinapatakbo ang lahat ng mga linyang pang-emergency. Doon din nila pinapatakbo ang telekomunikasyon. Magiging imbakan ito ng malaking bahagi ng mga supply ng militar para magkakaroon sila ng malalaking bodega doon. Kaya hindi lang ito tungkol sa Ministry of Defense. At kailangan mong malaman at babalikan ko ang tanong mo, pero dito sa Ehipto, malaki ang papel ng hukbo sa ekonomiya. Kahit na hindi masyadong natutuwa ang IMF, ang International Monetary Fund, tungkol dito. Pero ang hukbong Ehipsyano, may mga pabrika sila, may mga gasolinaan sila, may mga bangko sila. Sa Ehipto, higit pa sa karaniwang hukbo ang papel nito. Kaya kailangan iyong paglaanan ng espasyo sa iba't ibang lugar. At ang ibig sabihin nito, ang sinabi ni Sisi nung inaugurasyon ng napakalaking compound nito, kahit anong gusto mo itawag dito, ay para talaga ito sa mga mamamayang Ehipsyano. Hindi ito para sa buong mundo. Hindi naman kamangha-mangha ang malaking gusali. Mas mahalaga kung ano ang ginagawa sa Ehipto dahil kahit kahanga-hanga ito, walang may alam sa gagawin nila roon. Sa ngayon, hindi nila pinapayagan ang kahit sino mamamahayag, kahit lokal mala Ehipto, na makapasok. Kailangan ng Ehipto na iparating ni Sisi ang mensaheng ito sa mga lokal. Panig siya sa Palestina at alam ang kahalagahan nito para sa mga Ehipsyano, lalo na't mahirap ang panahon sa Ehipto ngayon. Kaya imbes na batikusin siya ng mga tao sa malalaking gastusin niya sa proyektong ito sa bagong kabisera, sinasabi na lang niya na hindi magkakaroon ng kapayapaan sa gitnang silangan kung walang estadong Palestino, ATBP, ATBP, ATBP. Alalahanin ang sinabi niya kanina. Ang ginagawa ng Israel sa Gaza Strip ay sistematikong pagpatay ng lahi. Kaya ang mensaheng ito ay para sa mga mamamayang Ehipsyano. Parang sinasabi niya, uy, kakampinin niyo ako. Pero sa totoo lang, para bang sinasabi rin niyang, malaki ang ginastos ko rito, huwag na nating pagtuunan yon. Huwag ninyo akong batikusin. Sinusuportahan ko ang mga Palestino gaya ninyo. Kaya ipagpatuloy na lang natin ang buhay natin. Paano babasahin ang natitirang rehiyon ito? Sabi mong para sa mga Ehiptohanong mamamayan ang mensahe, pero malinaw na nakamasid pa rin ang ibang bahagi ng rehiyon. Dapat ba nating unawain ang ambisyon ng Ehipto bilang regional na puwersang militar? Hindi bilang militar, kundi diplomatikong puwersa ang nais ng Ehipto sa riyon. Nais silang maging mahalaga sa kinabukasan ng Gaza. Kinimok ng Ehipto ang Hamas na makipagkasundo at isuko ang armas nila. Nabalita ngayon na opisyal nang tinanggal ng Hamas ang kanilang pampolitikang sangay o bahagi ng pamahalaan sa Gaza Strip o yung mismong gobyerno. Sinusubukan talagang itulak ng Ehipto ito dahil gusto nilang maging mahalaga sa diplomasya sa reyon at sa mga negosasyong may kinalaman sa Iran. Ginawa na rin nila ito dati. Nakipag-negosasyon sila sa ilang tigil putukan sa Gaza Strip. Kaya alam ng Ehipto na kaya nila ito at nais nilang panatilihin ang papel na iyon. Iyan ang pangunahing mensahe na gustong iparating ng Ehipto sa mundo. Nandun din sila sa Pakistan sa hindi direktang negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Nais ng Ehipto na maging mahalaga sa diplomasya sa rehiyon.
At sila rin ang may pinakamalaking hukbo sa gitnang silangan. At oo, tumatanggap sila ng $1.3 bilyon mula sa Estados Unidos bawat taon bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan noong 1979 kasama ang Israel. Hindi ito ang pinakamalakas na hukbo sa rehiyon. Karamihan ay mga taong nasa serbisyong militar at nagpoprotekta sa sarili nilang bansa. Wala silang balak o interes na ipadala ang hukbo nila sa ibang bansa at palaging nag-aatubili sumali. Halimbawa, ilang beses nang hiningi ng Saudi Arabia na samahan sila ng hukbong Ehipto sa Yemen, ngunit palaging tumatang-i ang Ehipto. Layunin nito protektahan ang bansa dahil napapaligiran ng digmaan ng Ehipto sa Gaza Strip Sa Sudan, sa Libya. Kaya kailangan nila ng malakas na hukbo para protektahan ang bansa ayon sa pananaw nila. parang mensahe ito para sa sarili nilang mga tao. Josh Jeffers para sa Paliwanag. Salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News English. Walang anuman.